Minsan lang mangyari ang tag-init na ito, isang lihim na nagbabago ng lahat. Hello, ako si Mayumi, 21 taong gulang. Lumaki ako sa maliit na bayan ng Liliw sa Laguna, isang tahimik na lugar na kilala sa mga magagandang tanawin at malamig na hangin. 2 taon na ang nakalilipas nang biglang nagbago ang buhay namin nang umuwi si nanay mula sa Maynila dala ang bagong asawa na si Mang Ramon. Siya ay matangkad, tahimik, at may mahigpit na paningin pero may kakaibang paggalang sa akin. Hindi ko siya tinatawag na tatay kasi dumating siya nang ako'y halos dalaga na. Sa simula, ayos lang iyon, walang masyadong pakialam, walang tanong na nakakainis. Ngunit isang tag-init, nagpasya si nanay na magpahinga kami sa isang munting bahay sa bayan ng San Pablo, isang lugar na medyo malamig at malapit lang sa mga lawa at bundok. Ayon sa kanya, dito tayo magpapasaya, kahit ilang linggo lang. Nakuha namin ang maliit na bahay mula kay Lola, isang lumang bahay na yari sa kahoy, may kalawangin na mga gamit at sahig na kung minsan ay kumikirot sa bawat hakbang. Walang kandado sa pintuan, at ang shower ay parang nag-iisip kung kailan lang ubra. Hindi ko ito ininda, mas gusto ko pa ang sariwang hangin kaysa maingay at maitim na lungsod. Sa unang linggo, medyo boring, si nanay ay palaging abala sa pagtawag sa mga supplier ng tindahan niya, habang si Mang Ramon ay abala sa pagkukumpuni ng sasakyan o kaya naman ay nakaupo sa beranda, nagbabasa ng libro. Ako naman, naglalakad-lakad sa bahay na nakasarong at walang sapin sa paa, basa ang buhok, hindi para sa iba kundi para sa sarili kong kalayaan. Ngunit may isang umaga na nagbago ang lahat. Nagising ako ng maaga, ang hangin ay basa at malamig, kaya naisipan kong maligo. Hindi ko isinara ang pinto ng banyo, kasi alam kong kami lang naman ang nasa bahay. Habang dumadaloy ang maligamam na tubig sa aking katawan, isinara ko ang mga mata at nilibre ang init sa aking mga balikat. Nang matapos ako at binalot ang sarili ko sa tuwalya, binuksan ko ang pinto at doon ko siya nakita, si Mang Ramon, nakatayo sa harap ng hallway. Nagkatinginan kami saglit, tapos siya ay dali-daling lumingon at napailing sabay ang mahina niyang paghingi ng paumanhin. Hindi ako nakasagot, tila nawalan ako ng boses. Ngunit sa mga sandaling iyon, alam ko, nakita niya ang higit pa sa dapat niyang makita, higit pa sa dapat malaman. Mula noon, nag-iba ang aming samahan. Ipinilit naming umiwasan ang isa't isa, pero tuwing nagkikita, parang nagkakaroon ng kuryente sa hangin. Ang kanyang mga titig ay naging mabigat at ang mga hakbang ko ay naging mabagal. Nagsimulang magsuot ako ng mga shorts at tank top na walang bra, iniayos ko ang buhok ko sa beranda, na para bang walang malay. Ginagaya niya na parang walang napapansin, pero alam kong napapansin niya. Tag-init sa Pilipinas, sa isang maliit na bayan, at ang lihim na iyon ay nagsisimula ng magliyab. Isang araw, umalis si nanay papuntang Maynila para sa isang business trip, sabi niya ay isang gabi lang daw siya. Naiwan kami ni Mang Ramon sa bahay, mag-isa. Matagal na rin mula nang huli kaming nag-usap ng maayos, kaya nagpasya akong magpahinga lang sa sala. Pinulot ko ang lumang libro ni Lola, gumawa ng malamig na lemonade, at pinaandar ko ang telebisyon para may kasama ako kahit wala siya. Pumasok si Mang Ramon sa kwarto, may hawak na libro, tumigil siya sa pintuan at tumingin sa akin. Hinaplos ko ang unan sa tabi ko at pinagsigla siyang umupo. Tahimik kaming dalawa, halos hindi magtagpo ang mga mata namin, pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Maya-maya, aksidenteng nagdikit ang mga kamay namin sa ibabaw ng mesa. Napabuntong hininga ako at dahan-dahang nilingon siya. Sa unang pagkakataon, tumingin siya ng diretso sa akin. Malalim ang mga mata niya, para bang may ipinagdaraanan siyang laban sa sarili. Iniisip mo pa ba yung nakita mo noon, mahina kong bumulong sa kanyang tenga. Napasikip ang kanyang katawan, parang nasunog siya ng mga salitang iyon. Sagot niya nang may bigat sa boses, pero mali iyon. Ngumiti ako ng banayad, nilapat ang mga daliri ko sa kanyang pulso. Para sa akin, nagsisimula na yan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko, matatag pero may bahid ng pangamba. Nagtagal kami sa katahimikan, tila sobra na ang mga salita sa sandaling iyon. Ang kanyang palad ay nakalapag sa aking baywang, at biglang sumiklab ang init sa aking katawan, katulad ng mainit na simoy ng hapon sa aming bakuran. Halos bulong niya, ang bata mo pa. Umiti ako, umagat sa labi. At ikaw naman, ang bigat mo. Yun ang gabing iyon, walang halik, walang pangako, puro lang haplos at damdamin na hindi pa handang maging lantad. Palibhasa ay may takot siyang lumampas sa hangganan,
at ako naman ay nilalanghap ang bawat sandali, hindi dahil sa takot kundi dahil sa lalim ng damdaming iyon. Nasa dilim ang silid, ang tanging ilaw mula sa screen ng telebisyon lang ang nagpapakita ng mga linya ng kanyang mukha. Sa mga mata niya, hindi ko nakita ang asawa ni nanay. Nakita ko ang isang lalaki na nais ngunit hindi makaya. At ako, isang babae na maaring magbigay pero hindi dapat. Nang dumating si nanay kinabukasan, nasa kusina ako, walang sapin sa paa, naka-home dress, buhok na gulo-gulo pero may ngiting tagumpay sa labi. Si Mang Ramon ay nakaupo sa mesa, pilit nagbabasa ng dyaryo, habang nanginginig ang kamay na may hawak na tasa ng kape. Magandang umaga, bati ko habang dumaraan, bahagyang hinawakan ang kanyang balikat. Napasilit siya, at doon ko na naintindihan, nagsimula na ang laro. Hindi ko na maalis sa isip ko si Mang Ramon pagkatapos ng gabing iyon. Ang bawat sulok ng bahay, ang upuan kung saan kami nagtagpo, pati na ang tasa ng kape na hawak niya, ay tila may taglay na bagong kahulugan. Ang mga mata niya ay sumusunod sa akin, mahigpit pero sabik, para bang humihingi ng tawad sa kanyang paningin, habang patuloy na naghahanap. Kinabukasan, pareho kaming nagkunwaring walang nangyari. Si nanay ay nagreklamo tungkol sa delay ng mga dress sa tindahan, habang ako naman ay nakikinig at nagpapanggap na interesado. Si Mang Ramon ay abala sa pag-ayos ng sasakyan, masyadong nakatuon upang maging totoo. Nagsuot ako ng light na damit na abot ni, walang bra, buhok na maluwag, at bahagyang lip gloss. Gusto kong maramdaman ang sarili kong pagiging babae, hindi lang bilang anak ni nanay. Nakikita ko kung paano siya nawawala ng kontrol, ang kanyang mukha ay nagiging matalim, iniilag ang mga mata, kinakapit ang mga labi at kamay. Lahat ng kilos niya ay aking tinatanggap at sinusuri. 3 araw pagkatapos noon, umalis muli si nanay papuntang Maynila. Naiwan kami ni Mang Ramon sa bahay, mag-isa. Nakahiga ako sa kama, naghihintay. Lumipas ang 1 oras ng katahimikan, 2 oras, at wala pa rin siyang lumalabas. Sa wakas, nagsuot ako ng manipis na robe, hindi ko ito tinali, at sa ilalim nito ay shorts at isang halos transparent na tank top. Naglakad ako papunta sa kusina para kumuha ng tubig. Nakaupo siya doon, nakatingin sa bintana na parang may dinadalang mabigat na problema. Nang pumasok ako, napansin kong parang napigilan ang hininga niya, pero hindi siya nagsalita. Palagi ka bang ganito katahimik? Tanong ko habang binubuksan ang ref. Kapag kailangan, sagot niya ng may bahagyang galit. At kapag kailangan kumilos? Hindi siya sumagot. Tumayo siya at nilakad papunta sa hallway. Sumunod ako sa kanya, malapit na malapit. Alam mo namang hindi ito basta pagkakataon, bulong ko sa likod niya. Nararamdaman mo rin to, di ba? Tumigil siya, hindi lumilingon. Nilapitan ko siya, halos nagdikit ang mga katawan namin. Dahan-dahang inilagay ko ang kamay ko sa kanyang likod, nilipat pababa sa kanyang tagiliran. Bigla siyang lumingon, hinawakan ako sa balikat. Hindi mo ba naiintindihan kung saan ka papasok, Mayumi? Pwede itong magtapos ng masama. Takot ka ba? O takot ka bang hindi mo na mapipigilan ang sarili mo? Hindi siya sumagot, tanging titig lang niya ang sagot. Pagkatapos ng 1 minuto, 1 hakbang ang ginawa niya, nilingon ako, at marahan akong itulak papunta sa kwarto ko, sinara ang pinto. Ang hangin ay makapal, parang bago sumiklab ang bagyo. "'To na ang huli," sabi niya, at napangiti ako ng mahina. Palaging ganito ang sinasabi bago ang unang tunay na pagsalubong. Hindi niya ako hinalikan, nilapit niya lang ako sa pader, pinisil ang aking baywang. Ang mga kamay niya ay dumapo sa aking tagiliran, umakyat sa ilalim ng damit, iniwan ang init sa bawat daanan. Ramdam ko kung paano kumakapit ang aking damit sa balat. Matagal kaming nakatayo, tila nagbabasa ng bawat hininga ng isa't isa. Sa wakas, lumayo ako ng dahan-dahan, umupo sa kama. Nakatingin siya habang nakatayo, at nang ilabas ko ang mga paa ko, bumukas ang aking robe. Napansin niya iyon, lumaki ang mga mata niya, natuyo ang labi. Nilapitan niya ako, umupo sa tabi, hinawakan ang tuhod ko, at dahan-dahang hinagod pataas na may tensyon. Pumikit ako. Nang bumukas ang mga mata ko, siya ay sobrang lapit na, ngunit muli walang halik. Hindi namin nilampasan ang hangganan na hindi dapat tawaging lantaran, ngunit unti-unting natutunaw ang mga hangganan sa bawat haplos at titig. Dinampi niya ang leeg ko, dahan-dahang dumaan sa balikat, hinihinto ang hininga. Yumakap ako sa kanya,
inilagay ang ulo ko sa dibdib niya. Paano kung malaman ni nanay, mahina kong tanong. Tapos na iyon, sagot ko. Ngayon, ikaw ang aking kasalanan at ayokong pakawalan. Sa pagbalik ni nanay kinagabihan, nakaupo ako na may hawak na libro, habang si Mang Ramon ay naglalaba, iniiwasan ang mga tingin sa akin. Ngunit nang pumunta ako sa banyo at lumingon, nakita ko siyang nakatitig sa akin. Isang tingin lang iyon, pero sapat na para malaman kong lumampas na kami sa linyang hindi na maibabalik. Ang tag-init na ito ay nagsimula ng tahimik, ngunit ngayon, ang init ay unti-unting nagiging apoy. Hindi ko mapigilang mapansin ang mga pagbabago sa paligid namin pagkatapos ng gabing iyon. Parang may hindi maipaliwanag na tensyon na sumisilay sa bawat sulok ng bahay. Si nanay, na dati abala at palaging nasa labas ng bahay, ay nagsimulang magmasid ng mas matindi. Hindi na siya ganoon kakomportable na umalis ng matagal, at madalas siyang tumigil at tumingin sa mga pintuan at bintana na parang naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi niya maipahayag. Parang ang kanyang mga mata ay naging mas matalim at mapanuri, isang babaeng may matinding intuisyon na parang isang pusa na handang umatake. Si Mang Ramon naman ay nagiging mas nerbyoso. Napapansin kong nanginginig ang mga kamay niya kapag nagbubuhos siya ng tsaa o kape, at habang nagsasalita ay mas madalang na ang kanyang mga salita, ngunit ang mga tingin niya ay lalong madalas at matindi, lalo na kapag akala niya ay hindi siya napapansin. Tila ba siya ay nahihirapang itago ang isang lihim na unti-unting sumisira sa loob niya. Ako naman ay nagpipilit na maging kalmado, nagpapanggap na walang nangyayari, pero sa loob ng dibdib ko ay isang bagyong emosyon ang nagbubulong na hindi ko kayang pigilan. Isang araw, nagpasya akong gumawa ng isang hakbang para malihis ang atensyon ni nanay at para rin subukan ang hangganan ng aming relasyon ni Mang Ramon. Nagkunwaring may kausap akong isang lalaki sa telepono, isang peking boyfriend na nilikha ko para masira ang tensyon sa bahay. Pinili kong pangalanan siyang Rico, isang binatang taga-bundok na palaging sunog sa araw, masyadong maganda ang ngiti at parang sobra ang pagmamahal na ipinapakita para maging totoo. Sa bawat gabi, pinapansin ko na parang nag-uusap kami ni Rico sa telepono, kahit na naka-silent mode ang aking cellphone. Madalas din akong nagmumukhang nagsusumbong sa unan, habang bulong ang mga salitang hindi maintindihan, at nag-iiwan ako ng mga peking mensahe sa messenger na nakikita ni nanay. Sa una, hindi siya masyadong napapansin, pero unti-unti, nagkaroon siya ng bagong sigla at naging mas maaliwalas ang kanyang mukha. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa bata, at habang kumakain kami sa hapagkainan, tinanong niya, maganda ba si Rico? Mabait ba siya? Ngumiti ako at sumagot na may bahid ng misteryo, mabait siya. May malalim na mga mata. Napahulog ang tinidor ni Mang Ramon sa mesa, ngunit hindi ito napansin ni nanay. Ako naman ay pilit na kinontrol ang ngiti ko. Isang gabi, nahuli ko si Mang Ramon sa beranda, nakaupo siya habang naninigarilyo ng ikatlong sigarilyo ng sunod-sunod. Nilapitan ko siya mula sa likod, suot ko ang isang masikip na blusa na walang likod at manipis na palda na bahagyang natatakpan ang mga balakang. Basa pa rin ang buhok ko mula sa shower, maluwag at tila walang pakialam. Alam kong siya ay napapatingin sa akin sa ganitong anyo, at alam ko rin na alam niya na alam ko iyon. Nagsiselos ka ba? Bumulong ako malapit sa kanyang tenga. Hindi siya lumingon. Hindi ito laro, Mayumi. Pumutok ang kanyang boses, matindi at punong-puno ng emosyon. Pinatay niya ang sigarilyo, tumayo ng bigla at tila gustong umalis. Pero hinadlangan ko siya. Takot ka ba sa kanya? O takot ka sa sarili mo? Tanong ko ng maihalong paghamon. Takot akong mawalan ng kontrol, bulong niya, na may bahid ng panghihinayang sa boses. Nilapitan ko siya, halos nagdikit ang mga katawan namin. Kung takot ka, huwag kang matakot sa akin, sagot ko, at may bahid ng lambing. Babalik ako sa'yo sa gabi, kung hindi mo ipipitin ang pinto. Hindi na siya sumagot. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, naririnig ko ang mga tahimik na hininga ng gabi. Si nanay ay mahimbing ang tulog, at ako ay tahimik na bumangon, isinuksok ang manipis na robe, at naglakad ng nakatipto papunta sa kwarto ni Mang Ramon. Nakabukas ang pinto niya at hindi niya ito kinandado. Pumasok ako, nakita siyang nakaupo sa kama, nakasuot ng sando at shorts, nakatingin sa sahig. Sa paligid ay may amoy ng mint at kahoy ng mga puno mula sa labas. Umupo ako sa tabi niya, at pareho kaming huminga ng dahan-dahan, tila ba ayaw naming marinig ng buong bahay ang aming paghinga.
Hindi ko na kaya, bumulong siya, at ako'y sumagot ng mailambing, ako rin. Hinaplos ko ang kanyang balikat, at nang biglang lumingon siya, nagtagpo ang mga mata namin. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa aking hita, iniangat ito pataas, mainit ang mga daliri niya. Tinanggal ko ang robe ko. Sa ilalim nito ay simpleng cotton underwear na kulay abo, ngunit ang tingin niya sa akin ay parang ako ay nakasuot ng pinakamaselan na seda. Hinila niya ako papalapit, niyakap ng mahigpit sa dibdib. Matagal kaming hindi gumalaw, dahan-dahang nagsalita ng hininga at bulong. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa aking tenga, ang kanyang mga kamay sa aking baywang, at ang malumanay na haplos sa likod ng mga tuhod. Amoy tag-init ka, bulong niya, tila lindol at pulot. At ikaw naman, amoy panganib, sagot ko, na may bahid ng pagnanasa. Hindi kami lumampas sa hangganan, ngunit unti-unting nabura ang mga linyang nagtatakda kung ano ang dapat at hindi dapat. Pagbalik ko sa kwarto, nakita ko si nanay nagising na, may hawak na tasa ng kape at papunta sa banyo. Mabilis akong nagtago sa likod ng pintuan, ang puso ko ay tumitibok ng malakas, parang gusto nang sumabog. Tumuklas siya sa pintuan at sabi niya, Mayumi, gising ka na ba? Tara, kakain tayo. Tumango ako, pero sa isip ko ay alam kong ang tag-init na ito ay hindi na muling magiging ganoon katahimik. Sa bawat araw, ang pagitan ng tama at mali ay unti-unting nagiging manipis. Ang lihim na aming binubuo ay parang isang apoy na hindi na kayang patayin. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang takbo ng tag-init na iyon sa maliit naming bayan ng Liliw. Ang bawat araw ay puno ng lihim na tila bagay sumisiksik sa bawat galaw namin ni Mang Ramon. Hindi namin sinasadya, pero ang tensyon sa pagitan namin ay parang apoy na unti-unting lumalakas habang kami ay nagkikilala sa mga bagong hangganan ng aming damdamin. Isang hapon, habang naglalakad ako sa paligid ng aming maliit na bahay na yari sa kahoy, nakasuot ng manipis na puting dress na abot ni, walang sapin sa mga paa, at ang buhok ko ay maluwag na bumabagsak sa aking mga balikat. Napansin kong nakaupo si Mang Ramon sa beranda. Nakatingin siya sa malayo, hawak ang isang libro, ngunit hindi niya ito binubuksan. Ang kanyang mga mata ay tila malalim at puno ng mga iniisip. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan, hindi naman niya inalis ang tingin sa akin. Anong ginagawa mo dito mag-isa? Tanong ko nang may bahagyang ngiti, habang pinipisil ko ang mga daliri ko sa kanyang kamay. Iniisip ko lang ang mga nangyari, sagot niya ng mabigat. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito kayang itago. Napailing ako, alam kong pareho kaming nagtatago ng mga bagay na hindi namin kayang sabihin ng malakas. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming mga puso, at ang init ng kanyang mga kamay ay tila naglalaman ng mga lihim na hindi maipaliwanag. Nang gabing iyon, nagpa siya akong magsuot ng isang light na kulay peach na sleeveless dress, na bahagyang bumabalot sa aking mga balakang at nagpapakita ng kaunting kurba ng aking katawan. Hinayaan kong malagas ang aking buhok sa mga balikat, at nilagyan ko ng bahagyang lip gloss ang aking mga labi. Gusto kong ipakita na hindi na ako ang simpleng anak ni nanay, kundi isang babae na may sariling damdamin at pagnanasa. Habang nag-uusap kami ni Mang Ramon sa sala, nagkaroon kami ng pagkakataong magkapiling ng mas matagal. Pinilit kong maging kalmado at kontrolado, ngunit bawat tingin niya ay para bang pinapawi ang aking mga depensa. Hindi namin sinasadyang nagdikit ang aming mga kamay, at bigla akong napahinga sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga mata ay naglilihim ng isang kagustuhan na hindi niya maipahayag sa salita. Mayumi, bulong niya ng malambing, hindi ko alam kung paano ito haharapin, pero hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Napangiti ako ng bahagya, at dahan-dahang nilingon siya. Hindi mo kailangang sabihin, ramdam ko na iyon. Nilapat ko ang aking mga daliri sa kanyang pulso, at naramdaman ko ang panginginig ng kanyang katawan. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay nagbabago kami. Hindi na kami basta mag-asawa ni nanay at anak niya, kundi dalawang tao na pinagtagpo ng tadhana sa isang tag-init na puno ng lihim at pagnanasa. Hindi namin alam kung paano namin haharapin ang bukas, pero sa gabing iyon, kami ay nagpasya na harapin ang bawat sandali ng magkasama, kahit na ang mundo ay tila nag-aabang sa aming pagkakamali. Ang tag-init sa aming munting bayan ay nagiging alaala ng isang lihim na hindi madaling limutin. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon na tila ba nagbukas ng bagong yugto sa aming dalawa. Ang hangin sa loob ng maliit na bahay sa San Pablo ay mabigat, puno ng mga damdamin na matagal nang nakatago.
Nakasuot ako ng isang light blue na sleeveless dress na bahagyang humahawak sa aking mga balikat at bumabalot ng maayos sa aking baywang, nagpapakita ng mga kurba ng aking katawan nang hindi masyadong lantaran. Ang buhok ko ay maluwag na bumagsak, bahagyang basa pa mula sa pagligo, at ang aking mga labi ay may bahagyang gloss na nagbibigay liwanag sa dilim ng kwarto. Si Mang Ramon ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakasuot ng puting polo at maong na pants, ang mga mata niya ay nakatutok sa akin, puno ng tanong at pag-aalinlangan. Alam kong pareho kaming natatakot at sabik sa kung ano ang nangyayari sa pagitan namin. Minsan, iniisip ko kung ano ang tama at kung ano ang mali, bulong niya, habang dahan-dahang nilalapitan ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago ang bagay na ito. Tumango ako, dahan-dahang inilapit ang aking mga kamay sa kanyang mga braso, ramdam ko ang init ng kanyang balat sa ilalim ng damit niya. Alam kong mahirap, pero minsan, kailangan nating pakinggan ang puso natin kahit na masakit ito. Hindi na namin pinigilan pa ang sarili. Hinawakan niya ang aking mukha ng marahan, at ang mga labi niya ay dahan-dahang dumampi sa akin. Ang halik niya ay puno ng pagnanasa, ngunit may halong pag-aalinlangan, isang halik na nagsimula ng isang lihim na kwento na hindi namin inaasahan. Habang unti-unti kaming naglalapit, napansin ko kung paano naghahanap ang mga kamay niya ng mga lugar na pwedeng haplusin, ngunit parang may iniingatang hangganan. Ako naman, ramdam ko ang bawat titig at haplos na nagpapasiklab sa aking damdamin, ngunit nanatili akong kalmado, sinusubukang hawakan ang bawat sandali. Pagkatapos ng ilang minuto, nagtagpo ang aming mga mata at nagkaroon ng isang katahimikan na puno ng pangako at takot. Alam naming pareho na hindi ito simpleng tagpo lamang, kundi isang lihim na nagbabago sa aming mga buhay. Hindi kami nagmadali. Ang bawat haplos at titig ay naging mas matindi, habang kami ay naglalakad sa gitna ng isang damdamin na parehong nakakatakot at nakakaakit. Ang bawat sandali ay puno ng init, ngunit may halong pangamba sa kung ano ang maaaring mangyari kapag nawala ang kontrol. Ang gabing iyon ay puno ng mga bulong, mga lihim na tanging kami lang ang nakakaalam. Ang aming mga katawan ay naglapit, ngunit ang mga hangganan ay nanatiling malinaw, kahit na unti-unting naglalaho ang mga ito sa bawat paghawak. Habang ang ilaw ng buwan ay pumapasok sa bintana, naramdaman ko ang pag-ibig at panganib ng aming lihim na relasyon. Hindi namin alam kung paano haharapin ang kinabukasan, pero sa gabing iyon, kami ay nagpasya na harapin ang lahat ng magkasama, kahit na ang mundo ay tila nagsusubok sa amin. Ang tag-init sa aming maliit na bayan ay naging saksi sa isang kwento ng pagnanasa, takot, at lihim na pag-ibig na magtatagal sa aming mga puso. Hindi ko maipaliwanag kung paano nagbago ang lahat sa isang iglap. Ang tahimik at payapang tag-init sa aming munting bahay sa San Pablo ay naging isang komplikadong laro ng damdamin at lihim. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang bigat ng mga hindi nasabi, mga tingin na may dalang apoy, at mga haplos na puno ng pag-aalinlangan. Nang matapos ang gabing iyon, hindi ko maiwasang mag-isip ng malalim tungkol sa nangyari. Paano ito nangyari? Bakit si Mang Ramon, na dati tila malamig at malayo, ay naging ganito kalapit at maselan sa bawat haplos? Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang katotohanan na ang aming relasyon ay hindi na basta-basta. May mga sandali na tila ba kami ay nagtatago sa sariling mga damdamin, ngunit ang bawat titig at pagdampi ay nagsasabi ng isang kwento na hindi namin kayang itanggi. Nang sumunod na araw, nagkita kami ng hindi sinasadya sa kusina. Si nanay ay wala pa sa bahay, kaya kami lang ang magkasama. Nakatayo siya sa harap ko, naka-plain na puting t-shirt at maong shorts, ang buhok niya ay nakatali ng maluwag. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala at tago na emosyon. Mayumi, ang sabi niya ng dahan-dahan, may napapansin akong kakaiba sa pagitan ninyo ni Mang Ramon. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Hindi ko pa handang ilahad ang aming lihim, kaya nagkunwaring walang nangyayari. Nagpakita ako ng ngiti, ngunit alam kong hindi niya ito naniwalaan. Si Mang Ramon naman ay nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng sasakyan sa labas, ngunit ramdam ko ang kanyang mga mata na palaging nakatingin sa akin, puno ng pag-aalinlangan at pagnanais. Ang kanyang mga galaw ay naging mas tensyonado, at sa bawat pagkakataon na kami ay magkadikit, para bang may apoy na sumisiklab sa pagitan namin. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko kung paano namin ito haharapin. Ano ang magiging wakas ng lihim na ito? Paano kung malaman ni nanay ang totoo? Ang bawat kaisipan ay nagpapabigat sa akin, ngunit sa kabila ng lahat,
Hindi ko mapigilang maramdaman ang kakaibang koneksyon kay Mang Ramon na hindi ko naramdaman dati. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang aming sitwasyon ay isang delikadong laro, isang laro ng apoy na maaaring magdulot ng sakit o kaligayahan. Hindi ko alam kung saan ako patutungo, ngunit alam kong hindi ko na kayang bumalik sa dati. Ang tag-init na ito ay hindi na lamang simpleng panahon ng pahinga. Ito ay naging panahon ng paglalakbay sa mga lihim na bahagi ng puso at damdamin, isang kwento ng pagnanasa, takot, at pag-ibig na naglalaban sa isang maliit na bahay sa gitna ng San Pablo. Habang pinagmamasdan ko ang mga ulap sa labas ng bintana, naisip ko na ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang at hindi ko alam kung ano ang hatid ng bukas. Hindi ko inakalang darating ang araw na iyon, ang araw na ang lahat ay magbabago ng hindi ko inaasahan. Ang isang simpleng tag-init sa aming maliit na bahay sa San Pablo ay naging isang gyera ng damdamin, lihim, at mga desisyong kailangang harapin. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at si nanay ay mahimbing ang tulog sa kabilang kwarto, naglakad ako ng dahan-dahan papunta sa silid ni Mang Ramon. Nakarobel ako na kulay puti, manipis at bahagyang sumasayad sa aking mga hita, walang sapin sa paa, at ang buhok ko ay maluwag na bumagsak sa aking mga balikat. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang kaba at init ng damdamin na unti-unting sumisiklab sa dibdib ko. Pumasok ako sa silid niya, at nakita ko siyang nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo. Hindi niya ako napansin agad, kaya't umupo ako sa tabi niya ng tahimik. Ang amoy ng mint at kahoy na nagmumula sa mga halaman sa labas ay pumuno sa hangin, at tila ba ang paligid ay naging isang lihim na saksi sa aming mga damdamin. Hindi ko na kaya ito, bulong niya ng mailungkot sa boses. Ang pagtatago ng nararamdaman ko ay parang pagdadala ng mabigat na bato sa puso. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sa sandaling iyon nagtagpo ang aming mga mata. Ang init ng kanyang tingin ay halos masunog ang balat ko at ang damdamin namin ay nag-alab ng walang pigil. Ngunit bago pa man namin masimulan ang aming pinakahihintay na pagsasama, may narinig kaming yabag mula sa labas ng pinto. Napahinto kami at narinig ang mahina ngunit matinis na tunog ng pintuan na unti-unting bumubukas. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok nang makita kong si nanay ang pumasok. May hawak na telepono sa kamay, at ang mga mata niya ay puno ng galit at pagkabigla. Mayumi, ang sabi niya ng malamig, ano ba itong mga larawan na nasa telepono ko? At pinakita niya sa amin ang mga larawan mula sa security camera na nakakuha sa akin na lumalabas mula sa kwarto ni Mang Ramon. Parang bumagsak ang mundo sa akin. Ang mga salita ay nawala sa bibig ko, at ang mga mata ni Mang Ramon ay puno ng pagsisisi at takot. Ang aming lihim na tag-init ay biglang naging isang bangungot na hindi namin inaasahan. Si nanay ay umalis ng walang paliwanag at ang katahimikan sa bahay ay naging mas mabigat kaysa dati. Si Mang Ramon ay nag-impake ng mga gamit niya ng tahimik, iniiwasan ang tingin sa akin at kay nanay. Ako naman ay nanatili sa kwarto, nakatingin sa bintana, habang ang ulan ay unti-unting bumagsak sa labas, parang naghugas ng mga kasalanan at lihim na hindi na kayang itago. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Ang buhay namin ay nagkaroon ng isang malupit na pagbabago at hindi ko alam kung paano kami makakaahon mula rito. Ang tag-init na ito, na dati puno ng pag-asa at lihim na pagnanasa, ay naging isang tula ng pagkawasak at panghihinayang. Ngunit kahit sa gitna ng lahat ng ito, may isang lihim na naglalagablab sa loob ko, isang apoy na hindi ko kayang patayin kahit na alam kong masakit ito at delikado. At sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Hindi ko inaasahan ang sumunod na mga araw matapos ang gabing iyon na nagbukas ng aming lihim sa harap ni nanay. Parang ang mundo namin ay unti-unting bumagsak at ang bawat sandali ay may bigat ng pagdurusa at panghihinayang. Si Mang Ramon ay umalis ng tahimik, dala ang mga gamit na parang may dalang pasanin na hindi niya kayang ipaliwanag. Si nanay ay nanatili sa bahay, tahimik at malungkot, na para bang ang kanyang mga mata ay nawalan ng ningning. Ako naman ay naiwan sa loob ng aming lumang bahay, nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang isang lumang larawan namin ni Mang Ramon bago pa man nagsimula ang lahat. Ang mga alaala ng aming tag-init ay parang mga bituin na unti-unting nawawala sa kalangitan ng aking puso. Hindi kami nagkausap ni nanay ni si Mang Ramon man. Ang tahimik na mga araw ay nagmistulang mga araw ng pag-iisa at pagdaramdam. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa bahay, nakatanggap ako ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero.
Ang mga salita sa mensahe ay simple ngunit puno ng pag-asa. Nasa San Pablo ako. Nakahanap ng trabaho. Address, Call Rizal, numero 7. Kung gusto mo, punta ka. Kung hindi, kalimutan mo na lang ako. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Ang puso ko ay nag-aalangan, ngunit may bahagi sa akin na nais makipagkita at harapin ang mga bagay na iniwan namin. Sa kabila ng sakit at pagkalito, may isang pag-asa na nagsisiklab sa loob ko, isang pag-asa na maari pa naming itama ang mga mali at magsimula muli. Kinabukasan, umalis ako ng maaga sa bahay, dala ang isang maliit na bag at ang mga pangarap na parang unti-unting bumabangon mula sa abo ng nakaraan. Sumakay ako ng isang lumang jeep na patungong San Pablo, habang ang mga kamay ko ay nanginginig sa kaba at pag-asa. Ang bawat minuto sa biyahe ay puno ng mga tanong, ano ba ang naghihintay sa akin doon? Paano kung hindi siya naroon? O paano kung siya ay nagbago na? Nang marating ko ang Call Rizal, nakita ko siya, si Mang Ramon, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon, nakatayo sa tabi ng isang maliit na workshop na puno ng mga gamit pangkumpuni. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin ng maihalong pagkagulat at saya. Hindi na namin kailangang magsalita ng marami. Nagyakapan kami ng mahigpit, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng aming pag-asa na nagsisimulang muling sumiklab. Sa kabila ng lahat ng nangyari, kami ay nagdesisyong magsimula muli, sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa aming mga nakaraan. Simula noon, kami ay nagsimula ng bagong buhay sa isang maliit na bahay sa San Pablo. Ako ay nag-enroll sa isang kolehiyo para sa kursong Business Administration sa pamamagitan ng distance learning, habang si Mang Ramon ay nagtrabaho bilang tekniko sa isang maliit na automotive repair shop. Hindi namin pinag-usapan ang aming nakaraan sapagkat mas pinili naming magtuon sa hinaharap. Ngunit tuwing gabi, kapag siya ay niyayakap ako, nararamdaman ko pa rin ang takot sa kanyang hininga, isang takot na hindi pa rin nawawala. At sa puso ko, nananatili ang apoy ng tag-init na iyon, isang apoy na hindi matigil, na patuloy na naglalagablab sa aming mga puso. At minsan, iniisip ko, paano kung isang araw, hanapin kami ni nanay? Ano ang magiging wakas ng aming kwento? Ang tag-init ay nag-iwan ng mga tanong na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin masagot. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang aming paglalakbay ay patuloy, puno ng lihim, pag-asa, at pag-ibig na hindi kayang patayin ng panahon. Hindi ko maisip kung gaano kalakas ang apoy na sumiklab noong tag-init na iyon sa San Pablo. Parang bawat sandali ay nagliliyab ng damdamin na hindi na namin mapipigilan, isang apoy na humahalimuyak ng panganib, pagnanasa, at lihim na pag-ibig. Sa bawat haplos ni Mang Ramon, ramdam ko ang init na tila ba sumasabog sa aking mga ugat, at sa bawat titig niya, parang pinipisil ang bawat bahagi ng aking kaluluwa. Ang aming bahay ay naging isang santuwaryo ng mga lihim na hindi namin kayang ipahayag sa salita. Sa bawat gabi, habang ang buwan ay nagliliwanag sa labas, kami ay naglalakad sa hangganan ng tama at mali. Ang mga touch niya ay tila mga apoy na naglalagablab sa balat ko, ngunit may kasamang pangamba na baka sa isang maling galaw, masira ang lahat. Isang gabi, nakasuot ako ng isang manipis at maselang damit na kulay alabok, na bahagyang nagpapakita ng aking mga balikat at likod. Ang buhok ko ay basa pa mula sa shower, maluwag at dumadampi sa aking mga braso. Nakaupo ako sa tabi ni Mang Ramon sa maliit na sofa sa sala, habang nakatingin siya sa akin ng maihalong pagsisisi at pagnanasa. Alam mo ba, Mayumi, bulong niya ng may bigat, na ikaw ang nagiging dahilan ng pagkalito ko. Hindi ko alam kung saan ako patutungo, pero hindi ko kayang mawala ka. Napangiti ako ng bahagya, inilagay ang aking kamay sa kanyang dibdib, ramdam ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito nang walang plano, sagot ko ng may pag-aalala. Pero hindi ko rin kayang iwanan ang nararamdaman ko. Ang aming mga puso ay naglalaban, isang labanan ng pag-ibig at katotohanan. Alam naming pareho na ang aming relasyon ay puno ng panganib at lihim na maaaring sirain ang aming mga pamilya, ngunit hindi namin mapigilang sundan ang tinatawag ng aming mga damdamin. Sa mga gabing iyon, ang aming mga haplos ay naging mas matindi, ngunit may kasamang pag-iingat. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon, at ang bawat titig ay may dalang pangakong hindi pa handang tuparin. Ang aming mga katawan ay nagsasalita ng walang salita, isang dialogo ng pagnanasa at takot. Habang nakayakap kami sa dilim, naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking tenga,
at ang kanyang mga kamay na dahan-dahang naglalakbay sa aking likod. Sa kabila ng lahat, ang aming lihim ay patuloy na naglalagablab, isang apoy na hindi namin kayang patayin. Ngunit alam ko rin na sa likod ng init na iyon, may mga panganib na naghihintay, mga lihim na maaaring sumabog anumang oras. At sa kabila ng lahat, ang aming kwento ay patuloy na naglalakbay sa hangganan ng pag-ibig at panganib, isang tag-init na hindi namin malilimutan kailanman. Ang gabi ay bumalot sa aming munting bahay sa San Pablo, ngunit ang init ng damdamin namin ni Mang Ramon ay hindi kumukupas. Nakasuot ako ng manipis na puting blusa na bahagyang sumasayad sa aking mga balikat at isang maikling palda na nagpapakita ng bahagyang kurba ng aking mga hita. Basa pa ang buhok ko mula sa shower, maluwag at dumadampi sa aking leg. Ang mga mata niya ay nakatitig ng matindi, puno ng lihim at pagnanasa. Habang yakap-yakap kami sa sala, halos maramdaman ko ang bawat tibok ng puso niya sa dibdib ko. Ang mga kamay niya ay dahan-dahang dumadaan sa aking baywang, umaakyat sa aking mga tadyang na nag-iiwan ng init sa bawat daanan. Hindi namin kailangang magsalita, ang aming mga katawan ang nagsasalaysay ng kwento ng pagnanasa, takot at pag-ibig. Ngunit sa likod ng init na iyon, alam namin na may hangganan na hindi namin dapat tawirin. Isang hangganan na unti-unting nabubura sa bawat haplos at titig. Ang aming lihim ay nagiging mas delikado at ang bawat sandali ay may dalang panganib. Mayumi, bulong niya nang halos mahaplos ang aking mga labi, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago ang lahat ng ito. Ngunit hindi ko rin kayang mawala ka. Napangiti ako ng may halong lungkot at pagnanasa. Hindi tayo pwedeng bumalik sa dati, Ramon. Ang bawat sandali ay nagpapasakit at nagpapaligaya sa akin. Habang ang mga kamay niya ay naglalakbay sa aking katawan, naramdaman ko ang isang malalim na koneksyon, isang lihim na pag-ibig na hindi namin kayang itanggi, kahit na alam naming delikado ito. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na bumabagabag sa aking isipan, kung sakaling malaman ni nanay ang lahat, ano ang magiging wakas ng aming kwento? Paano kami haharap sa mundo na puno ng paghusga at pagkadismaya? Ang tag-init na ito ay naging isang kwento ng lihim, pagnanasa at panganib. Isang kwento na nagbukas ng pinto sa mga damdaming matagal nang tinatago, ngunit nagdala rin ng mga tanong na kailangang sagutin. At habang kami ay magkadikit sa dilim ng gabi, naramdaman ko na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Isang lihim na apoy ang patuloy na naglalagablab sa aming mga puso, naghihintay ng tamang panahon upang masabi ang buong katotohanan. Ano kaya ang susunod na kabanata ng aming buhay? Hanggang saan kami aabot para sa lihim na pag-ibig na ito? Sa susunod na tag-init, maaari bang may bagong pag-asa o panibagong pagsubok ang dumating? Ang kwento namin ay nagsimula sa isang tag-init, ngunit ang wakas nito ay nasa mga kamay ng tadhana.